Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at tubay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang nakaraan. Pinagtangkaan ni Arnaldo na barilin si Alvaro, pero naunahan itong barilin ni Zoilo. Inako ni Alvaro ang pagkakapatay kay Arnaldo. Nasentensyahan ng korte ng habang buhay na pagkabilanggo si Alvaro. Pero ang mayaman at maimpluwensyang ama ni Arnaldo na si Don Sator Labrador ay hindi kontento sa naging hatol kay Alvaro. Nagplano ito ng maitim na balak para kay Alvaro. Dinalaw ni Zoilo si Alvaro sa kulungan. Masakit ang pangyayaring ito sa iyo, Alvaro. Nagdurusa ka sa isang kasalanang hindi mo naman ginawa. Mas masakit kung ikaw nasa katayuan ko nung maabsuelto ka sa batas. Pero kay Don Sator Labrador ay hindi. Tsak na ipaghihiganti nun si Arnaldo sa paraang marahas. Kung may masamang mangyari sa'yo, paano na ang mga umaasa sa'yo? Si Ninang Mary Ann, si Jepoy na sinusuhayan ng gamot para mabuhay. Ako, patapon na ang buhay ko. Handa akong pumatay at handa na rin akong mamatay. Pero Alvaro, laban ko yun nung nadamay ka lang. Dapat pa nga ako magpasalamat sa'yo dahil niligtas mo ang buhay ko. Malalim na ang gabi ay gising pa rin si Zoilo. Nakapamintana, nakatanaw sa kawalan. Hindi maalis-alis sa isipan niya ang inaanak. Napatiim bagang siya. Inako ni Alvaro ang pagkakapatay niya kay Arnaldo alang-alang sa kanyang pamilya. Siya, ano ang magagawa niyang tulong ngayon sa inaanak? Ganun na lang ba niya tatanggapin ang pagpapakabayani ni Alvaro? Sa selda, kalaliman ng gabi, dalawang preso ang papalapit sa nahihimbing na si Alvaro. Tag-iisa ang mga ito ng balisong. Inundayan ng isa sa tiyan si Alvaro. Nasalag ni Alvaro ang pangalawang saksak. Pero maliksing umatake ang isa pang preso. Sinaksak siya nito sa mata. At pinagsasaksak na ng dalawa sa kung saang-saang parte ng katawan si Alvaro. Nakatakbo si Alvaro. Hihingi ng saklolo sa warden. Pero nahagip siya sa buhok ng isang kalaban. At parang baboy na inurakan sa leeg. Walang buhay na bumagsak si Alvaro. Sumisigaw na nagising si Zoilo. Naalimpungatan si Mary Ann. Zoilo, bakit? Nilabnot ni Zoilo ang buhok. Napanaginipan ko si Alvaro. Pinatay daw siya ng mga kapwa preso. Panaginip lang yun. Pero ng mga sandaling iyon, sa seldang kinaroroonan ni Alvaro, tulog na ang lahat, Dodong. Oo nga, Dupong. Pwede na natin yarihin si Alvaro.
Sila sina Dupong Ulupong at Dodong Diablo. Pinakahalang ang kaluluwa sa seldang iyon. Maingat na lumapit ang dalawa kay Alvaro. Tig-iisa ng punyal. Sabay na nagtaas ng patalim ang mga ito upang itarak kay Alvaro. Biglang nagmulat ang nagtutulog-tulugan lang palang si Alvaro. Kung ayaw niyong magsimba ng may bulak sa ilong, huwag niyo nang ituloy ang binabalak niyo. Sinamantala ni Alvaro ang pagkalito ng dalawa. Pinag-uupakan niya ang mga ito. Lalong nagulat ang dalawa nang magsikilos ang mga kasangga ni Alvaro na nagtutulog-tulugan lang din pala at nakikiramdam. Anak ng babaeng puto, buti na lang matunog ako. Napatiimbagang si Alvaro. Kahit hindi sabihin, alam niya na si Don Satur ang nag-utos sa dalawa. Sa mansyon, ngit-ngit na ngit-ngit si Don Satur. Akala ko ba maaasahan yung mga presong kinausap mo, Bohong? Bakit nalusutan sila ni Alvaro? May si demonyo yata yung Alvaro yun. Don Satur. Hindi ko gusto ang katwiran mong yan, Bohong. Kung demonyo ang Alvaro yun, kumontak ka ng mas demonyo sa kanya. Ang kinontak ni Bohong, mga demonyong nagkukubli sa unipormeng bughaw, mga tiwaling pulis. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Gabi noon, napapagitnaan ng dalawang pulis sa backseat ng kotseng itim ang nakaposas na si Alvaro. Ang dalawa pang pulis ay nasa unahan. Relax ka lang, bata. Katahimik ka ng pagdadala namin sa'yo. Anak na babaeng puto, parang nahuhulaan ko na. Isasalvage niyo ako. Nagsingisi lang ang apat na pulis. Sa isang tago at masukal na lugar dinala ng mga ito si Alvaro. At Takbo na, bata! Tapos pagbabarilin niyo ako? Chip naman! Hindi ba kayo nanghihinayang sa kagwapuhang ito? Mas nakakahinayang malaking halagang mawawala sa amin kung hindi ka namin papatayin. Wala na bang natitirang kabutihan sa maiitim niyong puso? Wala na, hangal! Tumakbo ka na! Kung ayaw mong dyan pa lang sa kinatatayuan mo'y bumulagta ka na! kumaripas ng takbo si Alvaro. Paisi-isi, pinaputukan siya ng apat. Umigig si Alvaro. Bumagsak sa malagong damuhan. Nadali natin! Tingnan nyo, siguradong iyong patay. Habang lumalapit ang mga inutusan, pinapuputukan ang bandang binagsakan ni Alvaro. Pero laking gulat ng mga ito nang hindi makita roon ang binata. Anak ng... wala rito! Mula sa kung saan ay lumantad si Alvaro na hindi pala tinamaan. May malaking batong buhat. Dahil narito ko! Ibinagsak niya ang bato sa ulo ng isa. Nakapang-agaw ng baril si Alvaro at napatay niyang lahat ang mga pulis. Hinagilap ni Alvaro ang susi ng posas at pinakawalan ang sarili. Ginamit niya sa pagtakas ang kotse ng mga pulis. Sa mga pinsan niya sa malayong probinsya napadpad si Alvaro. Isang gabi,
pinasok ng mga armadong kalalakihan na pinamumunuan ni Buhong ang bahay ni na Alvaro. Hinalughog at nang hindi nakakuha ng impormasyon kung nasan siya, ay pinatay ng mga ito ang mga magulang ni Alvaro. At ang kapatid na dalaga naman ni Alvaro ay pinaghali-halinhang halayin at pagkatapos ay pinatay din. Halika rito. Tulungan niyo po kami. Huwag niyo po kami sasaktan. Maawa po kayo sa amin. Bilisan mo. Dahil pagkatapos mo, ako naman. Ikaw! Sige. Halika rito. Halika rito, tanda. Halika rito, matanda. Maawa po kayo. Huwag po. Huwag niyo po kaming sasaktan. Tumahimik ka dyan. Maawa po kayo sa amin. Ikaw, halika. Ang ganda-ganda. Papatay kita. Ano? Ha? Total, wala ka naman ng kwenta. Wala ka ng silbi. Ang mabuti pa, tatapusin na kita. Itong siyo! Hindi napigilan ni Alvaro ang mapahagulhol nang mabasa sa dyaryo ang malagim na sinapit ng mga mahal sa buhay. Halos sumabog ang dibdib niya. Ah! Hindi! 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 Nang mahimasmasan si Alvaro ay kinausap siya ng pinsan. Ano ang binabalak mo ngayon, Alvaro? Gusto kong makita ang mga labi ng aking mga magulang at kapatid. Delikado. Tiyak may nag-aabang sa'yo roon. Mga pulis, mga tauhan ni Don Satur. Pangalawang gabi ng burol ng mga mahal sa buhay ni Alvaro. May isang lalaking iniluwa ng dilim. Maitim. Malago ang buhok, bigote at balbas. Naka-military jacket at may eye patch ang kaliwang mata. Tuloy-tuloy sa burol ang lalaki. Lumuha sa harap ng mga bangkay. Napansin ni Zoilo ang lalaki. Naghinala siya sa mga ikinikilos nito. Pasimpleng nilapitan nito ni Zoilo at pabulong na tinanong, "Ikaw ba yan, Alvaro?" Tumango ang lalaki. Pagkuway ngumalit ang mga ngipin. Alam ko, si Don Sator ang nasa likod ng pangyayaring ito. Magbabayad siya 10 ng mga kapwa niya demonyo. Huwag ka munang gagawa ng anumang hakbang laban kay na Don Sator, Alvaro. May tamang panahon para sa kanila. At pagdating ng panahon yun, lumaban ka. Nasa likod mo ako. Nilibing ng maayos ang mga mahal sa buhay ni Alvaro. Papalubog na ang araw ay hindi pa rin matinag-tinag sa harap ng mga puntod ng mga ito si Alvaro. Halika na, Alvaro. Mauna ka na, Nong. Pero Alvaro... Sige na, Nong. Kaya kong pangalagaan ang aking sarili.
Mabibigat na mga hakbang na iniwan ni Zoilo ang inaanak. Nang tuluyan ng makaalis si Zoilo, ay parang nawalan ng mga buto ang tuhod na napaluhod si Alvaro. Tumangis. Lingid sa kanya ay may mga armadong kalalakihan na papalapit. Si Buhong at ang mga tauhan. Hinablot ni Buhong ang wig ni Alvaro at sapat na yon upang makilala siya nito. Sabi ko na nga ba't ikaw yan, Alvaro? Pagkasabi nyo'y sinipa nito sa mukha si Alvaro. Bagsak si Alvaro. Mabilis na tinutukan ng uzi ni Buhong. Magsama-sama na kayo sa kabilang baril! Oops! Kidlat sa bilis ang naging kilos ni Alvaro. Tinadyakan si Buhong kaya sa itaas nito na iputok ang baril. Takbo si Alvaro. Habol ng bala nila Buhong. Nakapangubli si Alvaro. Hanapin! Huwag kayang makatakas! Biglang lantad ni Alvaro na may kargada rin pala. Gumanti ng putok. Bagsakan ang mga tauhan ng Buhong. Parang asong bahag na tinakbo ni Buhong ang kanilang van. Meron na! Antot! Kinargahan ni Alvaro ng bala ang kanyang 45 at pinagbabaril ang humaharurot na van, pero tuluyan na iyong nakalayo. Buhay pa ang isa sa mga tauhan ni Buhong. Nilapitan ito ni Alvaro. Kayo ang dumimonyo sa mga kapamilya ko, no? Napagutusan lang kami. Yung nakatakas, si Buhong. Yun ang namuno sa amin. Ang nag-utos sa inyo? Si Don Sator? Alanganing tumango ang lalaki. Nagngalit ang mga ngipin ni Alvaro. Napaluha sa matinding puot. Huwag mo akong patayin. Kawawa ang pamilya ko. Hindi ako kasing demonyo ninyo. Sige, umalis ka na. Mabilis magbago ang isip ko. Oo. Salamat, Alvaro. At kahit pa ika-ikay, mabilis na tumalilis ang lalaki. Pero hindi pa ito nakakalayo ay... Kaibigan, sandali. Bakit, Alvaro? Pasensya ka na. Pero nagbago na ang isip ko. At pinaputukan ni Alvaro sa ulo ang lalaki. Nag-aagahan sina Zoilo, Mary-Ann at Jepoy. Asikasong-asikaso ni Mary-Ann si Zoilo. Oh, damihan mo ang kain, Zoilo. Huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Tingin ko'y may pinayat ka na eh. Nakadama ng paninibago sa asawa si Zoilo. Oo, inaasikaso siya ni Mary-Ann. Pero hindi kasintindi ng ginagawa nito sa kasalukuyan. Paborito mong ganitong klaseng longganisa, diba? Nagbiro si Zoilo. Ano bang mabigat kong kasalanan? Ano? Ang alam ko'y hindi ko lang kayo na ipasyal na mag-ina nung linggo ay... Basta, kumain ka na lang ng kumain. Pakiramdam ko'y para akong bibitayin eh. Siguro pagkatapos mo akong pakainin ng masasarap ay saka mo ako parurusahan, ano? Sira! Maraming nakain si Zoilo ng umagang iyon. Paano? Papasok na ako. Oh, kiss na sa daddy, Jepoy! Pati sa anak ay naninibago si Zoilo. Bye-bye, daddy. Love you, daddy. Ang lambing naman ng batang to. Oh, tama na. Baka maubos ang pisngi ng daddy mo. Hindi na binigyan ni Zoilo ng ibang kahulugan ang kakaibang ipinakita ng mag-ina niya sa kanya. Kapuna-puna ang pagiging matamlayin niya dahil sa sinapit ni Alvaro at ng mga kapamilya ng naturang inaanak.
naisip niyang pinasasaya lang siya ng kanyang mag-ina, partikular na si Mary Ann sa pamamaraang alam nila. Sa police headquarters, nakatanggap ng tawag sa telepono si Zoilo. Kung sino ka man, huwag kang magbiro ng ganyan. Baka rito pa lang sa telepono. Pasabugin ko na ang nguso mo. Si Buhong ang nasa kabilang linya. Ngising demonyo. Hindi ako nabibiro, Guerrero. Totoong hawak namin ang buhay ng iyong mag-ina. Kung gusto mong mapatunayan, pupunta ka sa lugar na sasabihin ko. At tandaan mo, huwag kang magdadala ng baril. Huwag kang makipag-ugnayan sa mga kapwa mo pulis. Kung ayaw mo maiga sa kabaong ng inyong mag-ina. Sige! At ako naman ang magpapaalala. Huwag na huwag niyong sasaktan ang mag-ina ko. Kung ayaw niyong pati kaluluwa niyo'y dudurugin ko ng bala! Pinagpawisan ng malapot si Buhong sa narinig. Pinuntahan ni Zoilo ang sinabing lugar ni Buhong. Sa rest house ni Don Satur, nakaharap niya si Buhong. Ikaw ba ang nakausap ko kanina? Ako nga. Tama ang hula ko. Mukha kang demonyo. Nasamid si Buhong sa narinig. Sumunod ka sa akin. At kanina ka pang hinihintay ni Don Satur. Nakaharap ni Zoilo si Don Satur. Nakalublob ito sa swimming pool, gwardyado ng mga armadong tauhan. Kumusta ka, Guerrero? Laging maganda ang araw ko, Don Satur. Ngayon lang sumama nang makaharap ka. Palabiro ka pala, Guerrero. Nasaan ang mag-ina ko? Nasa mabuti silang kalagayan, Guerrero. Sagutin mo ng maayos ang tanong ko. Nasaan ang mag-ina ko? Well, ang tanong ko munang sagutin mo. Nasaan si Alvaro? Hindi ko alam. Binabalaan kita, Guerrero. Isang tawag ko lang. Mamamatay ang mag-ina mo sa kanilang kinaroroonan. Hayop ka, Don Satur. Buntot at sungay na lang ang kulang sa'yo para magmukhang mas demonyo ka pa kay Satanas. Ngising umahon sa swimming pool si Don Satur. Cool ka lang, Guerrero. Wala naman akong personal na galit sa'yo eh. Tanging hiling ko lang sa'yo, ituro mo sa akin si Alvaro. Nasagot ko na ang tanong mong yan, Don Satur. Huwag ka nang makulit. Nagsalin ng alak sa kupita si Don Satur. Buhay ng mag-ina mo ang nakataya, Guerrero. Tama ka. At kung may isip ka, naniniwala kang nagsasabi ako ng totoo. Napataas ang kilay ng Don. Kung gayon, gumawa ka ng paraan para maiharap sa akin si Alvaro sa loob ng 1 linggo. Halos magliyab sa galit si Zoilo. Hayop ka! Inuulit ko, Guerrero, sa loob ng 1 linggo. Siguruhin mo lang naligtas ang mag-ina ko, Don Satur. Kapag may nangyaring masama sa kanila, huwag mong sabihing pader ka. Marami na akong pader na giniba. At walang lingon likod na tinalikuran ni Zoilo si Don Satur. Putya ka, Guerrero. Nakakapanginig ng tumbong ang pilantik ng dila mo. Gulong-gulo ang isip ni Zoilo habang sakay ng Honor. Saan niya hahanapin si Alvaro? At kung sakaling matagpuan niya si Alvaro, paano niya hihingin ang buhay ng inaanak para ipalit sa buhay ng kanyang mag-ina?
Panay ang pagsasanay ni Alvaro sa lugar na kanyang kinaroroonan. Pahusay siya ng pahusay sa pagbaril. Malungkot na lumapit kay Alvaro ang nobya. Wala ka na bang paghahandaan kundi ang paniningil kay Don Satur, Alvaro? Wala ka bang plano para sa ating dalawa? Tahimik lang si Alvaro. Mahal kita, Alvaro. Kaya kahit maikling sandali mo lang ako niligawan, tinanggap kita. Pero ikaw, parang gusto kong isipin na kaya mo lang ako niligawan para maging palipasan ng puot sa iyong dibdib. Nagkakamali ka, Risa. Totoong mahal kita. Kung gayon, patunayan mo. Kalimutan mo na ang paghihiganti. Ang isipin mo ay ang tungkol sa ating dalawa. Gumuhit ang galit sa dibdib ni Alvaro. Riza, sumisigaw ng katarungan ang pagkamatay ng aking mga magulang at kapatid. Tumulo ang luha niya. Binayo-bayo ang dibdib. Sasabog ito kapag hindi ko na ipagkaloob yun sa kanila, Riza. Sasabog ito. Dugo ni Labrador ang makapagpapalubag ng dibdib ko. Napaluha na rin sa awa kay Alvaro ang dalaga. Masuyong hinawakan ang magkabilang pisngi ng nobyo. Igagalang ko ano nasa loob mo, Alvaro. Pero ipangako mo, babalik ka ng buhay sa akin. Isang araw, habang nangangahoy si Alvaro, ay hangos na lumapit ang may dalang dyaryo na si David. Alvaro, basahin mo ito. Pinalakhan ng ulo si Alvaro. May 2 milyong pisong patong siya sa ulo. Ang walang hiyang Sator. Uhaw na uhaw talaga sa dugo ko. Lalo kang dapat mag-ingat ngayon, Alvaro. Nang nagmamadaling dumating ang asawa ni David. David, naku, madali ka. Ang anak mo nahulog sa puno. Napinsala ng husto ang ulo ng anak ni na David. Napakalaking halagang kailangan sa operasyon, David. Saan kami ng Diyos tayo kukuha niyan? Naalala ni David ang malaking halagang nakapatong sa ulo ni Alvaro. Matagal itong nag-isip bago lakas loob na tinungo ang telepono ng ospital. Naluluha ito habang dinadial ang telephone number ni Don Satur. Patawad, Alvaro. Pero ayaw kong mawala ang kaisa-isang anak namin ni Rina. Nakontak agad ni David ang Don. Pwede kay Don Satur Labrador? Speaking. Who's calling? David ho. May importante ho akong sasabihin. Tungkol kay Alvaro Santiago. Ha? Maya-maya lang ay humahagibis ng patungo sa kinaroroonan ni Alvaro ang 2 van ng mga armadong kalalakihan. Sa nangungunang van ay katabi si David ng nagmamanehong si Buhong, tahimik na lumuluha. Patawad, Alvaro. Binsan ko. Hindi na malayan ng nagsisibak ng kahoy na si Alvaro ang pagdating ni na Buhong. Ayan ako na niya. Pagkuway itinutok ni Buhong kay Alvaro ang hawak na Uzi. Ngunit sa pagkakataong iyon ay biglang nagbago ang isip ni David. Pinigilan si Buhong. Wag!
Si David ang napagbalingan ni Buhong, ni Ratrat. Naalarma si Alvaro. Kidlat sa bilis na pumasok ng bahay. Pinaulanan siya ng bala ni Buhong. Nagawang kunin ni Alvaro ang kanyang 45 sa taguan. Ikinasa. Dadalawa ang kakampi ko. Ang baril ko at ang Diyos. Huwag niyo po akong pababayaan. Nasorpresa ang mga kalaban sa biglaang paglantad at pagpapaputok ni Alvaro. May katumbas na buhay ang bawat punglong ibinuga ng kanyang sandata. Isa ang nagpaputok ng bazooka. Mabilis na dumive sa bintana si Alvaro. Kung naantala ng ilang segundo ang kilos niya, kasama siyang sumabog ng bahay. Tinakbo ni Alvaro ang malagong dayamihan. Sunuran si Buhong, ngunit para silang gamo-gamong sumugba sa apoy. Unti-unting nalalagas sa nagngangalit na dulo ng baril ni Alvaro ang mga tauhan ni Buhong. Kinuha ni Alvaro ang AK-47 ng isa sa mga napatay niya. Long playing ang kailangan sa labanang ito. Humahagis ang bawat tamaan ng bala niyon. Perpektong walis para sa mga basura ng lipunan. Nilapitan ni Alvaro ang isang nag-aagaw buhay. Sa lahat ng ahas, kayo ang tanga sa damuhan. Pero kayo ang pinakamakakamandag. At tinuluyan niya na ito. Pero buhay pa ang pinunong si Buhong. Magapi rin kaya ito ni Alvaro? Huwag bibitiw.